Ate, hindi ka kasi nagsasabi ng totoo. Lance, pwede ba? Huwag na lang natin pag-usapan ng mga bagay na yan. Ngayon lang kasi gusto ko nang magpahinga. Kaya please lang tigilan mo na yan kasi sinabi ko naman na sa'yo ang sagot ko. Sabi ko sa kanya at naglakad na papasok sa kwarto nang pigilan niya ako. Napapikit na lang ako sa kakulitan ng kapatid ko. Ang sakit na ng ulo ko. At gusto kong tumigil na siya kasi kunti na lang sasabog na talaga ako. Ate, magsabi ka naman sa akin ng totoo. Kasi ako ang nahihirapan dito. Tumingin ako sa kanya at napakuyom ako ng kamao. Lance, tama na. Tama na sabi. Mariing sabi ko sa kanya at akmang papasok na ako sa kwarto ko nang bigla siyang magsalita. Nakita ko ang mga dati nating kapitbahay, ate, at sinabi nila sa akin ang mga ginawa mo. Sinabi nila sa akin kung anong klaseng tao ka. Kaya hinarap ko siya. Mahigpit ngayon ang kapit ko sa damit ko dahil sa sinabi niya. Huwag kang maniwala sa kanila kasi wala silang alam. Sabi ko sa kanya, ate, galing ako kina mamang at kinumpirma ko ang sinabi nila. Madaming nagsabi sa akin ang ginawa mo. Totoong ginawa mo yun. Sabi niya sa akin. Oo, ginawa ko yun, Lance, kasi gusto kong mabuhay ka. Sabi ko sa kanya. Bakit mo ate yung ginawa? Tanong niya sa akin. Kasi mahal kita, kasi kapatid kita at hindi ko kayang mawala ka sa akin. Wala akong pakialam sa sarili ko, basta mabuhay ka lang. Anas ko sa kanya. Hindi mo na sana ate ginawa yun. Hinayaan mo na lang sana akong mamatay kaysa ibinenta mo sarili mo. Wika niya sa akin. Kapatid kita, Lance, at gagawin ko ang lahat para mabuhay ka pa. Kung babalik ako sa nakaraan at nangyayari sa'yo yun, ganun pa rin ang gagawin ko para mabuhay ka. Dalawa na lang tayo. Tayong naiwan dito at hindi kita pwedeng pabayaan. Sabi ko sa kanya. Hindi ko naman mapigilan na hindi umiyak. Ayoko nang umiyak pero hindi ko kayang pigilan ang emosyon ko ngayon. Paano na lang ang sasabihin sa'yo ni Kuya Marcos, ate? Hindi mo dapat ginawa yun. Dinumihan mong sarili mo para lang sa pera at alam mo naman ate na hindi tama yun. Wika niya sa akin at umiiyak na rin. Lance, ano pa bang pagkukulang ko? Oo, ibininta ko ang katawan ko para mabuhay ka. Ginawa ko yun kasi mahal kita at gusto kong mabuhay ka. Wala akong pakialam kung maduming babae ang tingin mo sa akin, pero ginawa ko yun para hindi ka mawala sa mundo na to. Sigaw ko sa kanya. Ate, sobra-sobra na kasi ang ginawa mo para sa akin at ang sakit para sa akin na tawagin kang pokpok ng mga kapitbahay natin. Sabi niya sa akin, wala akong pakialam, Lance, kasi wala naman sila sa lugar ko nung mga panahon na yun. Hindi silang mawawala ng kapatid. Sabi ko sa kanya, paano ate kung napahamak ka? Ayoko lang naman ate na may masabi silang masama sa'yo. Kapatid kita at gusto rin kitang protektahan. Ako ang may kasalanan kung bakit nangyari yan sa'yo. Sabi niya sa akin at lumuluhod sa harap ko. Lumapit ako sa kanya at niyakap siya. Hindi, Lance, wala kang kasalanan. Sabi ko sa kanya. Magkayakap kaming umiiyak ngayon habang nakaluhod. Hindi ko na alam ang gagawin ko. Ang daming nangyari sa araw na to at sobrang sakit na ng ulo ko. Hindi ko alam pero bigla na lang umikot ang paningin ko at nawala na lang bigla ako ng malay. Nagising ako na nakahiga ako at sa tingin ko ay nasa ospital ako ngayon. Inilibot ko ang paningin ko sa buong kwarto at hindi ko alam kung anong nangyari. Ang natatandaan ko lang ay nagiiyakan kami ni Lance kanina at ang nangyari sa pagitan namin ni Marcos. Ate, mabuti naman at gising ka na. Naayos ko na rin ang bill natin. Wika sa akin ni Lance. Umuwi na tayo, sabi ko sa kanya. Ate, hindi po pa pwede dahil kailangan mo pang magpahinga. Sino nagdala sa akin dito? Tanong ko sa kanya. Ako ate kasi bigla ka na lang nawala ng malay at tinawagan ko na rin si Kuya Marcos. Papunta na raw siya dito ngayon, sabi niya sa akin. Mabilis akong bumangon lang sabihin niya yun. Hindi pwedeng malaman ni Marcos na buntis ako at hindi niya ako pwedeng maabutan dito. Ate, saan ka pupunta?
Tanong niya sa akin at pinigilan ako. Lance, kailangan nating umalis. Hindi ako dapat mabuti ni Marcos dito. Sabi ko sa kanya. Bakit ate? Tanong niya sa akin. Kaya napapikit na lang ako. Buntis ako, Lance, at hindi niya dapat malaman to kasi mawawala sa akin ang anak ko. Mamaya ko na lang sa iyo ipapaliwanag. Wika ko sa kanya at hinila na siya palabas ng ospital. Alam kong nagtataka siya pero mamaya ko na lang ipapaliwanag ang lahat sa kanya. Nang makaalis kami ng ospital at dumating sa bahay, ay nakatingin lang sa akin si Lance. Ate, ano ba kasing nangyayari? Hindi ba dapat sabihin mo kay Kuya Marcos na buntis ka? Tanong niya sa akin kaya umiling ako. Lance, may problema kami ni Marcos at may sarili na siyang bubuin na pamilya. Sabi ko sa kanya. Nakita kong nagkuyom siya ng kamao niya kaya niyakap ko siya. Sabi niya, hindi kanya lulukuhin pero anong ginawa niya ngayon? Dahil ba to? Ate, sa ginawa mo, nalaman ba niya? Tanong niya sa akin. Lance, walang kinalaman dito ang nangyari nun. Alam ni Marcos yun dahil siya ang bumili sa akin. Pero may mga nangyari lang na ayoko nang pag-usapan. Kaya please, tama na, sabi ko sa kanya. Ate, bakit hindi mo sa akin sinabi? Tanong niya sa akin. Lance, hindi mo naman kasi dapat malaman pang ginawa ko. Pero nalaman mo na si Marcos ang lalaking nakabili sa akin. Sabi ko sa kanya. Kaya ba ginagawa niyo to ngayon? Kaya ba nagtatrabaho ka sa kanya? Bilang parausan niya ate? At pagkatapos sa'yo sa iba naman? At may nabuntis siyang iba? Kaya ayaw mong ipaalam sa kanya kasi ayaw niya ng bata? Hindi kayo pwedeng magkaanak? Tanong niya sa akin. Hindi ganun yun, Lance, sabi ko sa kanya. Ano ate? Ipaliwanag mo sa akin kasi nahirapan akong intindihan ng lahat. Ano ba talaga? Tanong niya sa akin. Walang alam si Marcos sa ipinagbubuntis ko at hindi niya ako para usan, Lance. Mahal ko siya at ganun din siya sa akin pero hindi na kami pwedeng dalawa, sabi ko sa kanya. Bakit nga ate? Tanong niya sa akin. Kasi buntis din ang babaeng una niyang minahal kaysa sa akin. Wala akong laban dun, Lance, at alam ko naman na simula pa lang talo ako kung babalik man yun sa buhay niya. Pero sumugal pa rin ako kasi mahal ko siya. Pero ang tanga ko para umasa na hindi mangyayari ito. Kaya ngayon wala na, sabi ko sa kapatid ko. Gusto kong sarilin lang to pero hindi ko na kaya. Ay sakit-sakit na kasi. Napaupo na lang ako sa may sopa at pinikit ang mga mata ko. Pagod na ako at ayoko na mag-isip pa at pag-usapan ang nangyari ngayon. Napadilat ako na may biglang kumatok sa pinto namin at narinig ko ang boses ni Marcos kaya napatingin ako kay Lance. Please tell him to leave, sabi ko sa kanya. Ate, sambit niya. Lance, ayoko siyang makausap, sabi ko sa kapatid ko at tumango siya sa akin. Pumasok na ako sa kwarto ko at hinayaan ko na si Lance na kumausap kay Marcos. Nagkulong lang ako sa kwarto ko at mula rito rinig ko ang mga boses nila. Napatutop na lang ako sa bibig ko at pinipigilan ko ang mga paghikbi ko. Lance, nasaan ang ate mo? Anong nangyari sa kanya? Tanong ni Marcos sa kapatid ko. Umalis ka na, Kuya Marcos. Ayaw ko makita ng kapatid ko, kaya umalis ka na lang, sabi ni Lance kay Marcos. Lance, nagmamakaawa ko sa'yo. Kailangan ko makausap ang ate mo. Nagmamakaawang sabi ni Marcos kay Lance. Ayaw ko nga niyang kausapin, kuya. Saka huwag ka nang babalik dito pagkatapos mong gawin yun sa kapatid ko. Nangako ka sa akin na hindi mo siya sasaktan. Pero anong ginawa mo? Sinaktan mo siya at bumuntis ka pa ng iba. Galit na sabi ni Lance, base na rin sa tono ng boses niya. Sunod-sunod ang pagpatak ng mga luha ko at hindi ko alam kung bakit hindi sila napapagod. Kanina pa ako umiyak at ayoko na. Napakahirap ng sitwasyon ko na to. Hindi ko na lang alam kung saan ako lulugar at kung anong gagawin ko. Ang sakit-sakit. Lance, please, pakinggan niyo naman ako, sabi ni Marcos kay Lance. Umalis ka na dahil nagpipigil lang ako at may konting respeto pa ako sa iyo, Kuya Marcos. Hindi ko mapapalagpas ang ginawa mo sa kapatid ko. Mahal na mahal ko si ate. Sobrang dami na niyang isinakripisyo para sa akin. Kahit na ang pagkatao niya, ibininta niya para lang mabuhay ako at protektahan ako. Kaya ngayon, ako naman ang protekta sa kapatid ko. Umalis ka na, Kuya Marcos, kasi ayaw ka na namin makita pa. Wala ka ng lugar dito simula nung sinaktan mo ang kapatid ko. Kaya kong manakit ng tao para sa kapatid ko, lalo na pag nasasakman na siya. Kaya bago pa magdilim ang paningin ko, umalis ka na. Respetuhin mo na lang ang desisyon ng kapatid ko. Natapos na kayong dalawa.
Ayoko na makita ang pagmumukha mo dito, Kuya Marcos, sabi ni Lance kay Marcos at narinig ko ang malakas na pagsara ng pinto. Ayokong sumilip sa bintana kasi masasaktan lang ako. Pag nakita ko si Marcos, naririnig ko pa rin ang pagtawag niya ng pangalan ko sa labas. Nadine, please, talk to me, sigaw niya sa bintana. Napasabunot na lang ako sa sarili at napahawak sa dibdib ko. Ang hirap ng sitwasyon naming dalawa. Ang hirap kasi may anak kami at ang masakit sa lahat ay mahal ko pa rin siya. Hindi naman ganun kabilis mawawala ang lahat pero kailangan ko na siyang kalimutan at kailangan kong maging matigas para matapos na to at hindi na ako masasaktan pa. Kailangan kong ipagpatuloy ang buhay ko nang wala si Marcos. Kailangan ko lang putulin lahat ng koneksyon ko sa kanila. Simula ngayon kasi kung mananatili pa rin yun, mas mahihirapan na ako na makausad sa buhay ko at makakalimutan si Marcos. Kinalma ko ang sarili ko at kinuha ang mga bag ko at saka ako nagsimulang mag-impake ng gamit ko. Lalayo muna ako dito, pansamantala. Gusto ko munang lumayo sa kanilang lahat ngayon dahil nahihirapan lang ako sa tuwing makikita ko si Marcos at hindi rin siya titigil kung nandito pa ako. Inayos ko ang gamit ko at itinago yun sa ilalim ng higaan ko nang kumatok si Lance. Binuksan ko naman ang pinto at pinapasok siya. Ate, okay ka lang ba? Tanong niya sa akin. Hindi, gusto ko munang magpahinga, Lance, sabi ko sa kanya. Lumapit siya sa akin at niyakap ako. Nandito lang ako, ate, sa tabi mo. Hindi kita pababayaan. Hayaan mo ako naman ang gumawa ng lahat para sa iyo, sabi niya sa akin. Tumulo na naman ang mga luha ko dahil sa sinabi niya. Kaya ko naman, sabi ko sa kanya. Ate, huwag mong sabihin kaya mo kung hindi naman. Alam kong hindi ka okay, sabi niya sa akin. Yumakap ako sa kanya at umiyak sa kanya. Hindi nga ako okay at wala na akong mapaglabasan nito. Hindi ko na kayang itago pa ang nararamdaman ko dahil ang sakit na at sasabog na ako. Ilang oras din akong umiiyak kay Lance hanggang sa pinagpahinganan niya ako. Naiwan na ako dito sa kwarto ko at ilang oras na rin akong nakatulala sa kawalan. Anong oras na rin ngayon at alam kong tulog na ang kapatid ko. Lumabas ako ng kwarto ko at sinilip ko si Lance sa kwarto niya. Masakit man para sa akin to, pero kailangan ko tong gawin para matapos ng lahat. Gusto ko nang matahimik. Mahal na mahal ka ni Ate Lance. Patawarin mo ako sa gagawin ko, pero babalik naman ako kapag maayos ng lahat. Sabi ko sa kanya at lumabas na ako ng kwarto niya. Pinunasan ko ang luhang tumutulo sa mukha ko mula sa mata ko at kinuha na ang gamit ko na inayos ko kanina at lumabas na ako ng bahay namin na mag-isa. Gagawin ko hindi para sa sarili ko to. Gagawin ko to kasi gusto kong maging maayos ang lahat para sa bata na sa sinapupunan ko. Kung nandito lang ako at nakikita ko si Marcos, baka hindi ako maging maayos at masaktan lang ako. Ayokong umabot sa punto na manganib ang buhay ng anak ko dahil sa galit at sakit na nararamdaman ko ngayon sa ama niya. Lalayo ako hindi para tumakas. Lalayo ako para makapag-isip at mahalaga ng sarili ko. Ibinuhos ko lahat ang pagmamahal ko kay Marcos at wala nang natira sa akin. Kaya kailangan ko naman alagaan ang sarili ko para sa anak ko. Dumiretso ako sa terminal ng bus at naghanap ng pwede kong sakyan. Kung saan agad ang unang bus na aalis ay doon ako sumakay kahit na wala akong ideya kung saan ako papupunta. Manong, saan po ang destinasyon ng bus na to? Tanong ko sa konduktor ng bus. Papuntang Nueva Ecija, Ining, sabi niya sa akin. Sige po, sabi ko sa kanya at inabot ang bayad ko. Ibinigay naman niya sa akin ang ticket ko. Alam kong malayo pa ang biyahe kaya pumikit muna ako at natulog. Kailangan ko pa rin magpahinga. Nagising ako na nasa daan pa rin kami. Pero alam kong malayo na sa Maynila ang lugar na to. Gapan, Nueva Ecija na tayo. Sino ba ang bababa? Tanong ng konduktor kaya naman tumayo na ako sa pwesto ko. Medyo pamilyar ako sa lugar na to dahil ang alam ko may tumirang kamag-anak si tatay dito noon pero wala na sila dito ngayon. Bumaba ako ng bus at sa pagtapak ko sa lugar na ito na ang magiging simula ng panigbago kong buhay kung saan ako na lang kasama ng anak ko. Inilibot ko ang paningin ko sa buong paligid at medyo maliwanag pa dahil na rin sa mga ilaw na nagmumula sa kalsada at ang magandang mga Christmas lights. Magpapasko na nga pala. Sumakay ako sa tricycle at magpahatid sa pwede kong tutuluyan kahit isang gabi lang at dinala naman niya ako sa isang inn dito sa Gapan. Magandang gabi po, bati sa akin ng isang staff.
Isang kwarto po, sabi ko sa kanya. Dito po tayo, sabi niya sa akin at dinala ko sa may reception area. Inasikaso naman nila ako at ibinigay sa akin ang susi na magiging kwarto ko. Pumasok na ako sa loob ng kwarto at humiga sa kama. Gusto ko nang magpahinga at bukas ay panibagong araw na naman ang dapat kong harapin. Gagamitin ko ang naipon kong pera para maghanap ako ng tutuluyan ko bukas at kailangan ko rin na maghanap ng trabaho dahil hindi naman ako magtatagal sa ipon na pera ko. Kakayanin ko to para sa magiging anak ko. Hindi ako susuko para sa kanya at magiging okay din ang lahat. Magiging okay din kami kahit kaming dalawa na lang ang magkasama simula ngayon. Marcos' point of view, mabilis akong nagmaneho papunta sa bahay ni Nadine dahil kailangan kong makita siya. Kailangan na naming magkausap. Kailangan kong ayusin ang relasyon naming dalawa. Hindi ako titigil hanggang hindi niya ako kinakausap at hanggang hindi ko nililinaw sa kanya ang buong katotohanan na wala naman talagang kahit anong nangyari sa amin ni Mariel at hindi ko anak ang dinadala niya. Kung may babae man akong gustong mabuntis ngayon ay si Nadine yun. Gusto kong bumuo ng pamilya kasama siya, hindi si Mariel ang gusto kong makasama. Kaya sana pakinggan ni Nadine ang paliwanag ko. Habang nagmamaniha ako papunta sa kanila ay nakatanggap ako ng tawag mula kay Lance na mabilis ko naman sinagot. Kuya Marcos, tawag niya sa akin. Bakit Lance? Tanong ko sa kanya. Si ate kasi nasa ospital, sabi niya sa akin ay kinanlaki ng mata ko. Anong nangyari kay Nadine? Kinakabahan ako sa sinasabi niya. Asan kayo? Tanong ko sa kanya at sinabi niya sa akin kung nasang ospital si Nadine. Ibinaba na niya ang tawag pagkatapos nun at mabilis naman ako nagmaneho papunta sa ospital kung nasaan si Nadine. Pero kapag minamalas ka nga naman, naabutan ako ng traffic. Napahampas na lang ako sa manibela ko dahil sa inis. Hindi ko alam kung anong nangyari kay Nadine at kinakabahan ako kung bakit siya nasa ospital ngayon. Kanina, nung umalis siya, ay umiyak kaya naman natatakot ako na baka napahamak na siya. Kapag talaga may nangyaring hindi maganda kay Nadine, hindi ko mapapatawad ang sarili ko, pati na rin si Mariel sa ginawa niya na to. Hindi pwedeng mawala sa akin si Nadine. Hindi ako papayag at kung masira man niya kami, hindi pa rin ako babalik sa kanya dahil si Nadine lang ang gusto ko. Nang mawala na ang traffic, ay mabilis na akong nagmaneho papunta sa ospital hanggang sa nakarating na rin ako doon. Mabilis akong bumaba sa kotse ko at dumiretso sa loob ng ospital para hanapin si Nadine. Excuse me, where's the room of the patient Nadine Samonte? Tanong ko sa my nurse station. Nasa room 345 po sir, sabi niya sa akin. Thank you, sabi ko sa kanya at nagmamadaling pumunta na sa kwarto ni Nadine. Pagdating ko doon ay may lumabas na isang nurse. Sir, wala na pong tao dyan sa loob. Nakaalis na po, sabi niya sa akin na ikinalaki ng mata ko. Napakuyom ako ng kamao ko dahil sa nalaman ko. Gusto kong suntukin ang pader ngayon dahil sa inis ko. Kung hindi ako na-traffic, baka naabutan ko si Nadine ngayon dito. Lumabas na ako ng ospital at sinubukan ng tawagan si Lance o kaya si Nadine pero hindi nila sinasagot ang mga tawag ko. Kaya naman nagpasya ako na pumunta na sa bahay nila. Kung wala na sila dito ngayon sa ospital, panigurado naman ako na nasa bahay sila didiretso. Nagmaneho ako papunta sa bahay nila. Determinado talaga akong maabutan si Nadine at makausap. Na makarating ako sa kanila ay bumaba agad ako sa kotse ko at kumatok sa pinto nila. Nadine, tawag ko sa kanya at muling kumatok. I badly need to talk to him. Nadine, please talk to me, sabi ko. Bumukas naman bigla ang pinto at si Lance ang bumungad sa akin. Hinanap ng mga mata ko si Nadine pero hindi ko siya nakita at sa palagay ko ay nasa loob siya ng kwarto niya. Lance, nasaan ang ate mo? Anong nangyari sa kanya? Tanong ko kay Lance. Umalis ka na Kuya Marcos, ayaw kang nang makita ng kapatid ko kaya umalis ka na lang, sabi niya sa akin. Ito na nga bang sinasabi ko na mangyayari pero hindi ako susuko. Lance, nagmamakaawa ko sa iyo. Kailangan ko makausap ang ate mo. Nagmamakaawang sabi ko kay Lance. Kailangan ko talagang makausap na si Nadine. Ayokong patagalin ang sitwasyon na to dahil hindi naman kasi totoo ang mga narinig niya kanina sa sinabi ni Mariel. Ayaw ka nga niyang kausapin Kuya Marcos. Kaya huwag ka nang babalik dito pagkatapos mong gawin yun sa kapatid ko. Nangako ka sa akin na hindi mo siya sasaktan. Pero anong ginawa mo?
Sinaktan mo siya at bumuntis ka pa ng iba. Galit na sabi sa akin ni Lance. Itinulak niya ako at wala akong pakialam kung saktan o bugbugin niya ako dito. Ngayon, basta makausap ko lang ang ate niya. Lance, please, pakinggan niyo naman ako, sabi ko kay Lance. Hindi ko niluloko ang ate niya at wala akong ginagawa para masaktan ko si Nadine. Ang nagiging pagkamali ko lang ay hindi ko nasabi sa kanya na si Mariel ay ex-girlfriend ko pero walang namamagitan sa aming dalawa. Umalis ka na dahil nagpipigil lang ako at may konting respeto pa ako sa iyo, Kuya Marcos. Hindi ko mapapalagpas ang ginawa mo sa kapatid ko. Mahal na mahal ko si ate. Sobrang dami na niyang sinakripisyo para sa akin. Kahit na ang pagkatao niya, pininta niya para lang mabuhay ako at protektahan ako. Kaya ngayon, ako naman ang puprotekta sa kapatid ko. Umalis ka na, Kuya Marcos, kasi ayaw ka na namin makita pa. Wala ka ng lugar dito. Simula nung sinaktan mo ang kapatid ko, kaya kong manakit ng tao para sa kapatid ko, lalo na sa pag sinaktan siya, kaya bago pa magdilim ang paningin ko. Umalis ka na. Respetuhin mo na lang ang desisyon ng kapatid ko. Natapos na kayong dalawa. Ayoko nang makita ang pagmumukha mo dito. Sabi nila sa akin na pinagsaraduhan ako ng pinto. Nadine, please, talk to me. Tawag ko kay Nadine dahil alam kong naririnig niya ako sa bintana. Nasa kwarto lang siya at alam kong naririnig niya ang mga sinasabi ko ngayon. Nadine, please, tawag ko pa rin sa kanya pero hindi niya ako pinapansin. Hindi ako alis dito hanggat hindi kami nagkakausap na dalawa kahit pa abutin ako ng gabi at kung umulan man ay mananatili pa rin ako dito hanggang sa makausap ko lang siya. Gagawin ko ang lahat. Makausap lang siya dahil kailangan ko siya. Hindi siya pwedeng mawala sa buhay ko. Napatingin ako sa cellphone nang biglang mag-ring yun at ang pangalan ni Kios ang nakalagay sa script pero hindi ko sinagot yun. Wala akong balak na makipag-usap muna sa kanila dahil si Nadine ang gusto kong makausap. Sinubukan kong tawagan si Nadine sa cellphone niya pero wala talaga. Ayaw niyang sagutin ang mga tawag ko sa kanya. I tried to message her pero wala akong natanggap na kahit anong reply. Hindi ako ganito nung iniwan ako ni Mariel. Hindi ganito ang nararamdaman ko nung nawala siya sa akin. Siguro nga hinahabol ko siya pero dahil yun sa pride ko. Pero itong kay Nadine, iba to. Gagawin ko ang lahat kahit pa mabugbog ako ni Lance o kahit pa makatanggap ako ng masasakit na salita galing sa kanya. Ay wala akong pakialam basta kausapin niya lang ako at wag niya akong iwan. Mahal na mahal ko si Nadine at sa kanya lang ako. Ako ganito. Napuno ang puso ng galit ko dahil sa ginawa sa akin ni Mariel. Pero nang dumating sa buhay ko si Nadine, nagbago ang lahat. Ipinakita niya sa akin kung sino ba talaga ako at kung paano ba dapat pahalagaan ang sarili ko. Hulog na ako sa kanya at wala akong balak na umahon pa. Muli na naman nag-ring ang cellphone ko at si Kios na naman. Yun, kaya sinagot ko ng tawag niya dahil alam kong hindi siya titigil. I'm busy, Kios, so please stop calling for now, sabi ko sa kanya. Marcos, we need to talk, sabi niya sa akin. Wala akong oras para makipag-usap sa ngayon, Kios, please lang, sabi ko sa kanya. Marcos, this is important, sabi niya sa akin. Nothing is more important than Nadine, Kios. Hindi ko ipagpapalit si Nadine kung ano man yan. Si Nadine ang kailangan kong makausap ngayon. Sa mga oras na to, Kios, sabi ko sa kanya. The fuck, Marcos? This is a fucking important. Alam kong importante sa'yo si Nadine, pero kailangan mong pumunta dito ngayon bago pa magwala si Tito Atikos, sabi niya sa akin. Wala akong pakialam kung magalit man sa akin si Dad ngayon. Si Nadine pa rin ang mahalaga sa akin. I need her in my life and I can't afford to lose her anymore. I don't care, sabi ko at binaba ang tawag. Hindi silang dapat kong isipin ngayon kung hindi si Nadine. Siya ang mas importante sa akin ngayon. Kailangan ko siyang makausap. Muli akong naglakad papunta sa may gate nila. Nang lumabas si Lance, sinabi ko nang umalis ka na, Kuya Marcos, sabi niya sa akin. Lance, kailangan ko talaga makausap ang ate mo, sabi ko sa kanya. Kuya, hayaan mo munang mag-isip si ate kasi ngayon nasasaktan pa siya. At kahit anong gawin mo at sabihin mo, hindi ka na niya kakausapin ngayon. Dapat nga kahit ako hindi na rin kita kinakausap. Pero may respeto pa rin ako sa iyo at alam kong mahal mo ang kapatid ko. Pero kuya, hayaan mo muna na siya kapag maayos na siya, saka kayo mag-usap na dalawa. Wika niya sa akin at pinagsaraduhan ako ng pinto. Napasabunot na lang ako sa buko at hindi ko na alam ang gagawin ko. Gusto ko siyang makausap pero ayaw naman niya akong kausapin. Kahit si Lance ayaw akong bigyan ng pagkakataon na malapitan ko ang kapatid niya.
Naiintindihan ko naman siya na ayaw niya lang na masasaktan si Nadine dahil mahal niya ang ate niya at wala ako ngayon sa posisyon para pursahin siya sa ayaw niya. Naghihintay na lang ako sa may kotse ko. Umaasa ako na lalabas si Nadine at kapag lumabas siya, hindi ko na talaga siya pakakawalan pa. Kahit lumayo kami dito, ay gagawin ko para makapag-usap lang kaming dalawa. Kanina ka pa namin tinatawagan, Marcos, at kailangan pa talagang puntahan ka namin dito. Napaka pa-chicks po, sabi ni Carter sa akin kaya tiningnan ko siya. Wala akong oras para makipag-usap sa inyo, sabi ko sa kanila ni Grant. Brad, kotse ko ang sakay mo kaya kukunin ko na at isasama ka namin. Sabi niya sa akin at itinulak nila ako ni Carter papasok sa loob ng kotse at bigla na lang nilang inilak ang pinto para hindi ako makalabas na. Si Grant ang nag-drive habang katabi ko si Carter dito sa may likod. Bullshit! Kailangan ko makausap si Nadine. Galit na sabi ko sa kanila. Ayaw ka naman niyang kausapin kaya sumama ka na muna sa amin dahil kailangan ka namin ngayon, sabi ni Grant sa akin. Ano bang hindi niya maintindihan sa sinasabi ko na gusto kong unahin si Nadine bago ang iba? Tanong ko sa kanila. Si Tito Ate ko sang kausapin mo, Marcos, dahil sa ngayon sa mga oras na to,